Amen. Thank you for that wonderful singing. Nato ang nadungog karon mga kaigsunan from all of us. So, by this time, sa walay ilangan pa, muadto na kita sa pagtuon sa pulong sa ato nga Ginoo. I hope that you are now ready sa pagpaminaw sa pulong sa atong Ginoo mga kaigsuunan. So, by this time, ako ang gihangyo ang tanan to please rise, manindog ta, and open our Bibles, your Bibles, with me in the book of 1 Thessalonians, the letter of the Apostle Paul to the Thessalonians mga kaigsuunan. And if you are there, please say, Amen. Amen. Atong basahon ang chapter 1, verses 1, paingon sa verse 3. Mga kaigsuunan, verses 1 to 3. Okay? So, atong pasahon ni dungan ang tanan mga kaigsunan para maiba naman. Okay? So all of us, we will be reading it. Verse 1 paingon sa verse 3 atong dunganon, and I hope you would follow my lead para dungan ta nga dita mo raw nagkayagaw. Okay? So 1 Thessalonians chapter 1 verse 1, ready? Begin. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father, and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you, and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, and labor of love, and patience of hope, in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Let's pray. Father in heaven, salamat kay Ginoo sa kagayunan nga kami makaduol na pud kanimo, makaampo, makasampit amahan tungod kay ikaw lamang gayud ang angay namong duolon, sampito namahan sa tanang kahigayunan sa among mga kinabuhi. Kay ikaw lang ang makahatag sa among gipanginahanglan Ginoong Dios. Ug ikaw mo gamit og mga katawhan o unsa mang sirkumstansya alang sa pagtubag niini. Tagaimig akong pagtuo kanimo amahan na kami mudangop gyud kanimo sa kanunay, lig-una ang matag-usa sa ngalan ni Hesus ipangayo na ko ang tanan. Amen. Amen. Palihog ng lingkod ng tanan. Okay, so remember that in this last month sa January, I have told you I wanted to lead this church by the power of the Spirit and by the guidance of God, na atong simbahan will be a soul-winning and praying church. By the grace of God, karon nga tuig 2024, ang atong simbahan mahimong simbahan nga ang mga katawhan nagasangyaw sa pulong sa Ginoo, o ang mga katawhan mga kaigsuonan nagaampo gayud sa ato ang Dios. And that's very very important mga kaigsuonan nga hinaot unta ato gayud nga makita sa atong simbahan. Dili ba kita maulaw no nga kanibitang na ay mga sikta karon nga kaning saksi ning Huba. Pag magsangyaw sila, ang ilang tibuok kongregasyon ang manglakaw sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nya kita nga nag-angkon nga kita mo'y nagtudlo sa matuuran, wala ta nagbuhat sa ingon sa kadasig niining mga tawhana nga atong gisultian nga dili mao ang ilahang maayong balita nga ginasangyaw. So hinaot paunta mga kaigsuonan nga ang atong simbahan magpadayon gayud sa pagkabot niini nga pangandoy nga ang matag usa kanato makahimo na sa pagsangyaw o pagsulti sa mga katawhan sa pulong sa Ginoo. By the grace of God, I will be making some programs, mga pre-services this month and the next week sa ato ang mga Sunday na pre-services para mutudlo ko sa inyo thoroughly unsaon pagsangyaw sa pulong sa Ginoo para ang matag usa kanato makasangyaw na gyud, makasulti na gyud sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan ngadto sa mga nangawala. And this evening to help nga mahimong makaputa na
ana nga pangandoy, we will be talking about a subject, a sermon entitled Characteristics of a Successful Church. Characteristics of a successful church. Because if we wanted to be successful, we must know what is the definition of God in the Bible kung unsa ang successful nga simbahan para kita pud mismo mga kaigsuonan mahimo pud kita nga successful sa ato ang mga kinabuhi. And the principles of these things mga kaigsuon is not only applicable sa simbahan, it is also applicable in our family, in our works, and every aspect sa atong kinabuhi. And I hope that you would listen carefully ini. Now, talking about success, people of our time today worship success. Ginasimba sa mga katawhan karon ang success. And the problem is, mali ang atong definition sa success. Let's say, for example, sa katawhan, sa atong panahon karon mga kaigsuunan. Okay? Tama. How can you define, let me ask you this question. How can you define a successful man? Dili sa rhetorical question, pwede mo tubag. Ha? Kung saan niyo pag-define, nga kaning na tao, successful siya. Dato na, okay? Dato na. Di na magproblema kung manguha o pamahaw, paniod to panihapon. Okay? Maka-retire na, nga din na sa mo trabaho, nga na siya kaon. Source sa tanan, nagikinahanglan. And that is actually precisely how the world defines success. But mga kaigsuunan, I need to tell you that God defined it as foolishness. Tingog pa ni Ginoong Hesus sa usa ka pasumbingay nga dunay usa ka dato nga niabot dako ang abot sa iyang uma. Niingon siya sa iyang kaugalingon nga dako man ang abot sa akong uma. Unsa man akong angay buhaton? Mao ni ang akong angay buhaton. Gub-on ako akong tipiganan ug maghimo kog mas dako ug akong ibutang ang abot sa akong uma ug ako mukaon, matulog, maglipay-lipay na lang. Tungod gid ako ang iyang dato siya. Unya ni ana gagabion na niingon ng Ginoo, buang ka. Thou fool. You see? Kay karong kagabion na pagabawion sa Ginoo ang imong kinabuhi. There is a parable in the Bible. Okay? So ato makita mga kaigsuonan that if we will only define success in that matters sa atong kinabuhi, then we are full. You see? So ato makitaan mga kaigsuonan nga we must define success as how God defined it. Because kung maulang na ang imo ang tumong o tinguha sa imong mga pagpaningkamot, sa imong kinabuhi mga kaigsuonan, ang imong pag-eskwela, ang imong mga pagpangabudlay, ang imong mga pagpaningkamot, pagsunog kilay, para sa pag-study, pagtuon, para sa imong mga pagpatuloy sa imong singot, para mo dato kagaplastar ang imong pisikal na kinabuhi, din buang ka. Kung maulang na ang imong gitawag nga gipangandoy igsuon. You see? So, gikinahanglan nato makita kung unsa ni ay ang definition sa success sa atong gitawag nga Ginoo mga kaigsuonan. We must really know it. You see? Ato makitaan nga di ta gusto nga tawgon sa Ginoo og buang. Fool. You see, murag arang-arang in English son kung Bisayaon murag sakit kaminamon. So, fool ang fool. See? So, yato makita mga kaigsuonan that we must know what is really success. Kaya nindot manggayo nga naakay niyana nga mga butang, naakay mga kabtangan, but mas nindot yun nga naakay ligon na relasyon sa Ginoo. Kaya bisan pag maimo ang tibuok kalibutan apan mahanaw ang imong kalagwa, gapoy kapusanan ng tanan. Now, in terms of church mga kaigsuonan, sometimes we define a successful church kung daghan na ang tao ang simbahan, dako na kayo ang building, gwapo na kayo ilang sakyanan,
gwapo na kay ilang piano, grand piano na, unya pagkahuman, naka-aircon na, unya pagkahuman, gitawag nga, gwapo ang pastor, successful din. So, plastado na ang gitawag nga, pastor, you see, dako na kay property ang simbahan, anay kaugalingon nga mga kuhan. So, sinsa mo, isa ragit ang nasa inyo, gwapo rin yung pastor. Minuang lang, so bagaad na ang pastor, madas magiging nga ka. Bitaw? So, ato makita mga kaigsunan, we define success in material things. But how God define success sa simbahan? Muna importante nga ito makita karon mga kaigsunan. Now, in our study, we are talking about the Thessalonians. Ang mga taga-Thessalonia, mga kaigsunan. The Thessalonians were started by Paul on his second missionary journey. Okay? Nato makitaan mga kaigsunan nga it was the time nga nibiya sila sa Philippine. Di ba sa Philippine nga preso sila? Nya naglinog dito, nakaikya sila. Nya nabawaan sa katong mga tao dito nga si Paul di ay is Roman citizen. Mao na nga gipahawa sila. Unya silang Paul, niagi sila og Amphipolis ug Apollonia, pero wala sila ni hapit sa Amphipolis ug Apollonia. Tanaw ni Acts chapter 17. Nga naman, gagmay ito nga lugar. Gi-prioritize ni Paul ang pagwali sa Thessalonia. Nga naman, kay ang Thessalonia mga isang dako kaayo na nga lugar. It was named after the name of the sister of Alexander the Great. And when you started a ministry in Thessalonians, then more likely na ang maayong balita mulaganap yun sa dagan ng mga dapit because the center of commerce at this time is Thessalonians. So ang ginauna ni Paul, katong dagko ng mga lugar, it doesn't mean na dili importante ang Apollonia o ang Amphipolis. You see, it doesn't mean that. It mean only nga ang target ni Paul na mas paspas ang paglaganap sa maayong balita, mga kaigsuunan. And in the first day of Paul in Thessalonians, niadto dayon siya sa mga synagogue o niya nakig-argumento sa mga Hudiyo. Katong mga Hudiyo nga nakabalo na daan sa Old Testament. And there were some people nagtuo dito, and there were also some Gentiles, distinguished people, na nagtuo dito mga kaigsuunan. And after which, na ay mga Hudiyo nga nakig-away kang Paul, nga mga Hudiyo, mga kaigsuunan nga gusto makiglalis kang Paul, ang nahitabo karon si Paul, na force sila nga mubiya dito sa Thessalonia, niabot sila Berea. Pag-abot nila Berea, nilaho si Apostle Paul sa Athens. Hangtod, pag-abot niya sa Athens, niya sa Corinto. Okay? Na ito makitaan mga kaigsunan, more likely, na kining maong gitawag nga kay sa Berea, daghan magbituo dito. Kay more noble, babasa ng Biblia. Sa Athens, tagang nakikibati kang Paul. Gamay ra kay dito sa Athens. Pag-abot niya dito Corinto mga kaigsunan, nakabalita siya karon nga muraog, unsa kay, kumusta ka ang gitawag nga Thessalonica? You see? And ato makitaan nga pag-abot ni Paul sa Corinto, dito niya gisulat ang gitawag nga letter for the Thessalonians. And kani nga letter ang Thessalonians mo ni ang pinakaunang letter nga gisulat ni Paul actually. You see, the first letter the Apostle Paul write for a church. You see? Now, nato makitaan mga kaigsuunan ang pangutana karon, kumusta na ba ang Thessalonica? You see? Nabay nag-survive dito because of the persecutions? Na-discourage ba ang mga bagong mga magtotoo? And actually mga kaigsuunan, si Apostle Paul, gipadala niya si Timothy balik sa Thessalonica para sutaon kung kumusta na ang mga taga-Thessalonians, mga kaigsuunan. Nung tanaw ni mga chapter 3, okay? Basahan ng chapter 3, verse 1 o verse 2. Wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone and send Timotheus, our brother, the minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. Kasi Apostle Paul, mga 3 weeks lang dito sa Thessalonian. Nihawa na rin sila. Nabiling nga mga magtutoo dito silang preaching. Pero, bali-bali o away sa mga Hudiyo nga mga kalaban sa Ginoo.
And si Apostle Paul, wala ka siya, kumusta na ka sila? Gibabalik niya si Timoteo para i-establish sila, para gitawag nga tagaan sila og pagdasig mga kaigsuonan. And when Timothy brought back the news, na ay encouragement nga nahitabo nga nadawat ni Apostle Paul mga kaigsuonan. Kay naa di ay success ang simbahan dito sa Thessalonica. Bisan pag 3 weeks lang si Paul nakastay dito, pagbalik ni Timothy, gidasig niya, and ang simbahan na ay success sa simbahan, mga kaigsuonan. O, gidescribe sa ato ang text kung unsa ning na success, mga kaigsuonan, ang unsay characteristics sa ilang success. Nganong matawag sila successful church. And ato makita-an that the Apostle Paul always prayed for them. Verse 2, we give thanks to God always for you, all making mention of you in our prayers. Remember ha, nga kaning nga gitawag nga sulat, shortly lang gisulat ni Apostle Paul alang kanila dito sa Corinth. Kapag abot niya Corinth, nag-write tong letter si Paul. You see? And even pa ni Apostle Paul, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayer. Tanawin mo verse 1 again, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in what? In God. So the church in Thessalonians actually do not dwell in Thessalonica, they dwell in God. So mga kaigsuonan, nindot kayo no nga, our church do not only dwell in Singaw, we dwell in God. Atong himuong puloy-anan ang Ginoo. But I wanted to focus sa mensahe karon. Unsa man ang tulo ka characteristics sa maong successful na simbahan. Nganong makaingon man ta nga successful ang church sa Thessalonians. Now number 1 mga kaigsuonan, they had work of faith. Now ang verse 3, remembering without ceasing your work of faith. That is number 1. Makaingon ta nga successful ang church of Thessalonica nga naman because the church, the people, when we talk about the church, the people, the individual people, they have work of faith mga kaigsuonan. In other words, ang ilang pagtuo buhi, dili patay. Unsa gigayon sa James kanit chapter 2 verse 20, ang pagtuo kung walay buhat, patay. So ato nakita mga kaigsuonan that their faith is alive. Buhi ang ilang pagtuo ug makita sa ilang mga binuhatan nga nagtuo sila. See? Now remember this, kulang ang moingon ka nga nagtuo ko. Kulang ang moingon ka karon in your lips only that I believe. Kinahanglan makita sa imong kinabuhi igsoon ang imong pagtuo. Now the question is, kumusta man ang imuhang pagtuo mga kaigsuonan? You see? Kani nga pagtuo importante kayo ning dili siya tuo-tuo lang. Kay si bisan kinsa nga tao pwede mo claim nga nagtuo sa Ginoo. Di ba? Magsuluwining ka dahil nagtuo ka Ginoo pangutang aragon. Sa pag unsaved pa na o dili. Kung ang una nimo nga gitawag nga pangutana, dili nimo i-establish nga siya magkasala, dili sa nimo i-establish nga siya magkasala, dili nimo i-establish iyang din sa kaluwasan. Kung masipyat ka, i-try na mo una. Gatuo kas Ginoo. Di kita mayong dili. Mayong dili na gatuo. You see? Pero ang pangtana karon mga kaigsuonan, kung nagtuo ka sa Ginoo, sa unsang pamaagi nimo mapakita nga nagtuo ka niya, asa ka niya ing Domingo. Naramos balay. Nagtuo sa Ginoo wala. Wala. Nag-a-appeal ba ka sa pagpanerbisyo sa Ginoo sa inyong simbahan? Wala gyapon. You see? So asa man ang work of faith? Kay kung naagay tinuod nga pagtuo mga kaigsuonan, kana nga pagtuo mugawas o mugawas yun na. So atong makitaan that we must have work of faith para mahimong successful to simbahan. Ang Thessalonia mga kaigsuonan, ang ilang simbahan successful kay ang mga katawhan di ilang ingon nga nagtuo sila, makit-an gyud sa ilang mga binuhatan ang ilang pagtuo. Kay ang pagtuo kung walay binuhatan, patay. They have living faith. You see? Kabalo ka nga ang yawa ganing gatuo. Mao biyaning pasangil sa mga Katoliko sa ato, di ba?
Ang mga baptist, mga yawanon man ang mga baptist, liwat sa yawa, mga na sila. Ano man, tanawa, ingon-ingon ng mga baptist nga pagtuo lang daw kaluwasan, nga si Satanas nagtuo lang, ay lang amahan Satanas kay pagtuo lang. Tanawa. James chapter 2 verse 19. The Bible says, tanawa ni mga pulong sa Ginoo, thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believe and tremble. You see, the devil also believe and tremble sa verse 19. So ato makita mga kaigsunan nang yawa po dito. Pero kung watras kag basa sa verse 18, tanaw ni mong context, the Bible says, yea, a man say, thou hast faith and I have works, show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Now, in verse 19, nag-story rin siya about the faith of the devil. So ato makitaan mga kaigsunan, ang pagtuo sa yawa dili confirm sa iyang mga binuhatan. Kaya kung tinuod pa ang iyang pagtuo, pagsalig sa Diyos, musubitan siya. Di siya mag-disobey. Simbahon niya ang Diyos. Kung sa iyang gibuhat, nirebildi siya. Sukwahi ang iyang pagtuo sa iyang gibuhat. Kaya nga naman, ingon pa verse 18, ipakita ang imong pagtuo, pinaagi sa imong mga binuhatan. Kaya ang yawa, mga kaigsunan, gipakita niya nga wa gid siya ipagtuo, pinaagi siyang binuhatan. Kurog lang siya. You see? So dili day na proof day nga ang tao nagtuo na gyud sa Ginoo kung kurog. You see? Kabantay mo ng mga tao bitaw nga anaan lang sa kuano. Get the Holy Spirit. Ano kabantay mo na? Liwat kasi hawa gyud. Ito. You see? It doesn't mean nga dako na pagtuo kay ni kurog. So linya mo diri pa kumuula kurog dayon. Mao tabo. Mga kaigsunan, bisan pag nagkirig-kirig ka sa tubang simbahan, pag uli nimo wala nakita sa imong binuhatan ng imong pagtuo, way kapuslanan ang tanan. You see? So work of faith, mga kaigsunan. Nga ato makita in 2 Thessalonians, open your Bibles there. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Look at this. If you're there, please say amen. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith what? Groweth exceedingly. Nagtubo ang ilang pagtuo, mga kaigsunan. You see? So ang pagtuo nga tinuod naay binuhatan, o ang pagtuo nga tinuod nagatubo, mga kaigsunan. And atong makita that we can call them successful church because they are growing. They are working tinuod lang pagtuo. So how about us? How about us, mga kaigsunan? Nagapakita ba nga itong pagtuo pinagi sa itong pag-obey sa pulong sa Diyos? Okay? Pwede ba nga kita maingunta nga nagtuto sa Ginoo but we don't follow and we don't obey Him? You see? So I hope, mga kaigsuunan, dili ta susama ni Ana. Tanaw ni John chapter 12. Open your Bibles there, please. John chapter 12 in verse 42. Tanaw ang giingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan. You see? John chapter 12 verse 42 and 43. Nevertheless, among the chief rulers also many believe on Him. Dito daw sila. But because of the Pharisees, they did not confess Him, lest they should be put out of the synagogue, for they love the what? Praise of men more than the praise of God. And that is a problem, mga kaigsunan. You see? Ngayon sila, nagtuo sila, pero actually deep inside, dili tinuod ang ilang pagsalig sa Ginoo, kay mas gipili nila ang dayeg sa tao kaysa ang pagdayeg sa Diyos, mga kaigsuunan. You see? So I hope that we truly believe. And our faith is produced by the Word of God, not by work of faith. You see? So unsa ka ang imong work of faith nga buhaton karong si manaha igsuon? You see? I hope that by the grace of God, na kay masultian may tungod sa kaluwasan. If you have an opportunity, tell people about Christ. If you have opportunity, invite them to go to the church and do good na ay work of faith. Mamakaingon sila, Christian, siguro siya ba? Anong inani niyang kinaiya?
You see? Kaya sabihin mo na, Christian siya. Anong gihana nga siya? So, lain di paminaon mga kaigsuunan. You see? Now, number 2. Say number 2, characteristics of a successful church. Number 2, they have labor of love. Labor of love. See? Na ito makitaan mga kaigsuunan nga ako nang i-explain last Sunday, no need to expound more. Di ba? Ang gugma mga kaigsuunan is not only in word but also in deed and in truth. See, in 1 John chapter 3 verse 18, tanawang pulong sa Ginoo. 1 John chapter 3 sa verse 18. Okay? The Bible says, "My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in Deed and in truth." nawara in deed and in truth. Diha sa buhat ug sa kamatuoran. Kay walay pulos ang gugma kung walay labor mga kaigsuunan. And kung atong makitaan ang mga taga-Thessalonians, nagtubo ang ilang gugma. Look at 2 Thessalonians. Tanawa ang letter ni Paul sa 2 Thessalonians mga kaigsuunan, chapter 4, verse 9 o verse 10. Okay? I'm sorry, chapter 1 Thessalonians, dili 2, chapter 4, verse 9 and verse 10. Tanawa ang gingon sa Biblia mga kaigsuunan. The Bible says, "But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. And indeed, ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye what? Increase." More and more. More. You see? Ayaw ka kontento sa ibang gugma nga nakakaroon. Ay, gugmaon naman ko, Pastor, okay na nino. Increase more and more. Always seek to show aning maong gugma mga kaigsuunan. Always seek to find a way na imuhang mapakita ang imuhang gugma ngadto sa mga katawhan. Labor of love. See? And ato makita no nga mobile ning mark of true discipleship o sa iyong Jesus Christ, mabawaan sa kalibutan nga kamo akong mga tinun-an kung nagka hinigugmaay kamo sa usag-usa. Mabitaw na nga ganina sa sakyanan nag-istorya mi ni Sister Isa. And then anak sa iyang sakit pamalandungon sister no nga si Pastor Suwanso kay nag-aaway sila ni Pastor Suwanso. You see? Diba mga mo pananglitan karon si sa pag-delete pastor, delete pastor. Pastor leaders lain kay nga magpaminaw nga nag-aaway ang mga leaders. Sa members na sa church. Kani nga member sa church kay nag-aaway sila ni ani nagdumot sila nga wala giuli ay. Ano siguro kaso kung naay pananglitan magkabikil ka jud pero magkauli ay ra gyapon kinay gugma. Pero hangtod sa kahaturan gyud nagkinaltay na gyud nagtibulaag na gyud nag-away asa naman ang gugma. Dili makita tinuod nga mga anak sa Ginoo, mga tinuod ni Kristo kung dunay tinungtanay sa usag-usa. You see? Ibang pa ni Ginoong Hesus, may atong basahon na lang gud mga kaigsunan para mas klaro. John chapter 13, open your Bibles din. John chapter 13 para from the mouth of the Lord Jesus Christ at wag yung madungog. Okay? Verse 34, paingon sa verse 35. The Bible says, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you." So ang standard, ang gugma ni Kristo. You see, dili bitaw ka ng as love your neighbor as yourself, dili na. Kaya ang standard, ang imong gugma sa imong isig kaingon, ang imong gugma sa imong kaugalingon, mao pud ang gugma nimo sa uban, no. Lain ang standard, muna ang bag-o nga commandment. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. So ang atong standard, ang gugma ni Kristo. Kung yun sa kapagigugma ni Jesus Christ, maupod ang imong pagigugma sa uman. And verse 25, "By this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one another." Inaagi ni ini, mahibaw-an nga kamo akong mga tinunaan kay nagkahigugmaay kamo. So mga kaigsuunan, ang mga Kristohanon di ay nga wala nagkahinigugmaay, nagdumot, naginawayay, nagnilibakay, dili makita nga tinunaan ni Kristo, dili na successful na church. You see? So mga kaigsuunan, I hope masatong simbahan di ta maginumtanay, di ta magnilibakay. Kay kung muna tong buhaton, walay labor of love. Meaning, we are still not a successful church.
dili successful itong simbahan kung naan nga mga butang. You see? So I hope, with the grace of God, atong kuhaon ang mga pagnilibakay, pagtinautay, apan, ipatigbabaw ang paghiligugmaay, ang labor of love, mga kaigsunan. Lastly, unsa ang lastly, mga kaigsunan, kung balikon, ang 1 Thessalonians, unsa gani lastly? Ha? Patience of hope. 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. Patience of hope in the Lord Jesus Christ. Patience of hope. Naay gitawag na paglaom. You see? Di na ka mahadlok mga tubang sa ugma. Di na ka mahadlok ka ng impyerno. Nga naman, kay nasayod ka na kay paglaom nga naa nakatago diha kang Kristo Jesus, mga kaigsunan. You see? Ligon nga paglaom in Romans chapter 8 verse 25. Tanawa ang giingon sa Biblia igsuon. Romans 8 25, if you're there, please say Amen. The Bible says, 25, but if we hope for that we see not, then we do with patience wait for it. See natay, paglaom madili makita. Yeah. With patience, atong kulatan, kana nga paglaom, mga kaigsunan. O ang paglaom sa Bible, lahi sa paglaom sa tao. Diba? Nakita mo sa mga prayer, say, I hope madili na mag-ulan ugma. Diba? I hope nga dili na mag-init ugma. I hope nga makapasar utak ko. Ang atong hope karon, mura og duha-duha. I hope na makapasar ko. Mura pasar dili, ma'am. Diba? Yung mga dyan tinabyo, I hope, ma'am, makapasar na ko, ma'am. Duha-duha pa. Anaon mo ni Ma'am Janet nga, I will throw you to the window by the tip of my ballpens. You see? Wala, delikado. Ay, ito binuwas ng maestro kay you will be thrown to the window by the tip of the ballpen. You see? So, gawin na gayon sa maestra sa una. You see? I will throw you to the window by the tip of my ballpen. Ay, kuyaw kaya. You see? Pero, ang paglaom sa Bible, magdili duha-duha. Atong paglaom, I hope, dili unta mag-ulan. Pwede mag-ulan, pwede dili. Pero ang hope na gitudlo sa Bible, mga kaigsunan, is a strong belief and confidence that something will really happen when we hope in God. It is not something na moabot ba o dili. When we put our hope in God, it is a strong confidence na moabot o moabot yun ang mga gisaad sa Ginoo alang kanato igsuon. Hope, paglaom. Tanawagan niya ang gisaad sa Ginoo sa imuha in 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Open your Bibles there igsoon. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again into a what? Lively hope. Buhi nga paglaom by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Unsa na nga paglaom? To an inheritance incorruptible and undefiled, dili madunot, dili mahugawan, faded not away, dili madaan, reserved in heaven for you. You see? So mga kaigsunan, kung naka-reserve na, may imo dili. Imo na yun, di ba? Pananglitan karon si Sister Shami, wadtog langit, niya mo na siya nga, Lord, asa man ako ang lugar diri Ginoo? Pwede ba man ang Ginoo nga, ay, surihan, ligtan ako. Mag-andam sa ako, dyan lang sa ako, mag-andam sa ako. Pwede ba man ang Ginoo? Dili. Nga naman, sa langit, naya kabutang ito, Shami, Pearl. You see? Naya nakabutang. Naya nakabutang ito, Violeta Manuel. Naka-reserve sa imo. You see? Jeanette Villafuerte. Mga lods ng Lani Panilihan. You see? Di nakabutang dito. Di na ako may isa-isa pangalan na, si Mang Lood mo. Sipat si Sister Isa sa ako, siya kami raman, gingnan. Bitaw? So ato makita naka-reserve sa imo. Kung naka-reserve sa imo, imo na gito. Wala na makailog igsoon. Pagpalaon. Strong confidence nga ang gisaad sa Ginoo moabot gyud igsoon. You see? And ato makita in chapter 5 verse 8,
sa Thessalonians, tanawagan ni mga kaigsunan kung ipaunsa ni Paul ang paglaom. Okay? In 1 Thessalonians chapter 5, sa verse 8 mga kaigsunan, Bible says, "But let us who are in the days be sober, putting on the breastplate of faith and love." So, ang faith o ang gugma kayo, ato ang ipinatong dugan. Kung di ka gusto ma-discourage, kung di ka gusto magsakit ang imong dughan mga kaigsunan, ato makitaan nga imong pagtuong ang gugma, mo'y magupita sa imong dughan. You see, kung di ka gusto, diba, usan bugat kaya akong dughan. Bugat kaya akong kasing-kasing. Ikson, kinahanglan i-improve nimo ang imong pagtuong, imong gugma, para mabantayan imong kasing-kasing. Kung di lang kay kana. And for an helmet, the hope of himo ang helmet ang paglaom, pandili masamok ang imong utok. You see? Muna ang tao masamok ang utok, masamok ang magka-stress-stress nga naman. Why helmet? Helmet sa paglaom. Ang imong ang paglaom, helmet mga kaigsunan. Isinindot kayo ng tulo ka buok ba? Nga naman, kaning faith, matters of the past. Diba? Atong gituuhan, ang finished work of the Lord Jesus Christ. Kaning love, matters of the present. Atong higugmaon ang mga naakaron. O kaning hope, matters of the future. Di ta mahadlok mga tubang sa ugma, kay sure na gisecure sa Ginoo ang kaugmaon mga kaigsunan. You see? So pagkatamis yun sa saan sa Ginoo. Now, pangutanan ako sa imo karon. Kumusta man ang imong paglaom? Lig-on ba ang imong paglaom igsuon? And I hope nga di na ka mahadlok mga tubang sa unsa mang mga butang. Kay ang Ginoo nag-andam nagluna lang sa imo sa langit, di ba? Ayaw tugot nga masamok ang inyong mga kasing-kasing. Tumuo ka mo sa Dios, tumuusab ka mo kanako. Sa balay sa akong amahan, dunay daghang mga mansyon. Kung dili pa ta kitinuod ako ta nagsulti kaninyo. Ako muadto alang sa pag-andam og luna alang kaninyo. So igsoon, God prepared a place for you there. Ano tong paglaom? Now mga kaigsuonan, kaganiha as I am studying these things, na ako na-realize ba? Grabe din kayong sipyat sa ato ang mga kinabuhi, no? Ato mga tambag ba? Sipyat kayo yun. Mali kaya itong mga tambag. Muna ang mga kapatanunan o mga katauhan karon, singlik lang mo silang kinabuhi. Kaya nagdako ta sa sayo. Kaya I will close tani nga punto. As I conclude. Di ba? Now, makutahan ko karon sa inyo ha. Matter sa pag-eskwela. Ginaon sa inyo pagtambag ang inyong mga anak para maningkamot ang eskwela. Sa English daw, study hard. See? Kanya pagkahuman, anong magtrabaho? Kung saan yung tambag sa mga trabahante para magtrabaho? Work hard. Study hard. Work hard. Love hard. Love hard man. Love hard. Love hard na noon. You see? Natawa mga kaigsunan. Mo din na kay ang tambag ni mo work hard, study hard, ang ending kapoy ka. Sige lang, di mabuhat. Okay? So ato makita mga kaigsunan, study joyfully. Work, it's a Biblia na, labor with Love. so work with love. Labor with love. Sa diha nga magtrabaho ka, nakikinabuhat, ay, gugma. Ang mag-work hard ka, malikramo ka, kapoy ang ginabuhi. Saan mo kayo, bugat kayo ni. Kapoy, work hard good. Work with love. So mga kaigsuunan di ay kaning triad. Faith, love, o hope. Mao ni ito ang gitawag na motivation. So stop na inyong anak, study hard. Ayaw na. Study joyfully. Pagmalipayon sa pagtuon kay para ni sa imong kaugmaon. Magmalipayon ka sa pagtuon. Na mag-study, magbasa. Kaya naman, kay para ni sa imong kaugmaon, mas magamit ka sa Ginoo alang sa pag-alagad kaniya. You see? Na, work hard na. Ano man, trabaho nga dunay gugma. You see? So kabalo ka no? Scientifically speaking, mas mahimo nga productive ang tao kung komportable sa siyang ginabuhat. Amen.
Kaya og dili ka pumunta sa mga ginabuhat, kapuyang yan magsali ko na paghaman. Wag mo sulod sa kumoto. Kapoy na kayo, bilang na kay gustanan. May magtanaw na lang kung tingin. lang. Oh, ingon ka mag-study ka. Wag mong musulod sa kumoto. Pasangil. You see? So atong gitawag makita ang mga kaigsuunan. Ayaw na study hard. Ayaw na work hard. Labor with love. Work with faith. Na, mo ni akong gituhan